Hindi ka pani-paniwala ang nangyari. Guro, talaga bang may bansang hindi mo kailangang magduda sa kapwa-tao? Nanginginig na tinig na sinabi sa akin ni Lena Mueller, isang 17 taong gulang na mag-aaral mula sa isang kilalang pribadong gymnasium sa Hamburg, Germany. Sa 20 taon ko sa international na edukasyon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kong nagbago ng husto ang pananaw sa buhay ng isang mag-aaral sa napakaikling panahon. 25 piling mag-aaral na Aleman ang nakatakdang sumali sa isang maikling programa sa pagsasanay sa University of Melbourne, Australia. Ngunit dahil sa matinding pagbaha doon, nagkaroon ng state of emergency. Ang eroplano ay biglaang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Maynila, Philippines. Alam ba ninyo, ang kamanghamanghang katotohanan na ang mga mag-aaral mula sa isang 130 taong gulang na institusyon ng kahusayan sa Alemanya ay ganap na nabago ang pananaw sa mundo sa loob lamang ng 48 oras sa Pilipinas. Mula sa hindi inaasahang karanasan sa NAIA, sa hindi malilimutang tanawin sa isang fast casual na kainan, at sa nakakaantig na sandali sa makasaysayang intramuros, bakit patuloy na umiiyak ang mga inapo ng mga henerasyong nagtayo ng isang highly structured na lipunan sa Pilipinas? Ang kagandahan ng puso ng tao ay tila normal lang sa bansang ito. Ang nakakaantig na pahayag na ito ni Lucas Schmidt, isang 16 taong gulang na mag-aaral sa mga mamamahayag sa kanilang sariling bansa, ay nagdulot ng malaking pag-ugong sa lipunang Aleman. Ano ba talaga ang nakita at naramdaman nila sa Pilipinas? Bakit nabighani sa Pilipinas ang mga mag-aaral ng isang prestihiyosong eskwelahan na may 130 taong tradisyon? Iikwento ko ngayon ang kamanghamanghang 48 oras na iyon, na nasaksihan mismo ng isang guro mula sa Germany na may 20 taong karanasan. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa akin ang inyong like at subscribe upang maipakilala pa ang iba pang kahanga-hangang kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Frau Elke Richter at nagtuturo ako ng English at Literature sa Johannes Gymnasium sa Hamburg sa loob ng 20 taon. Nagtrabaho ako sa sektor ng edukasyon sa Germany at nagmasid sa mga educational system sa iba't ibang bansa. Ngunit ang nangyari noong nakaraang tagsibol sa NAIA ay nanatiling pinakamalalim at pinakanakakaantig na alaala sa buong karera ko bilang guro. Ang mga estudyanteng kasama ko ng araw na iyon ay natatangi, maging sa pamantayan ng Germany. Sila ang 25 top students ng Johannes Gymnasium, nasa edad 25 hanggang 20 at lahat ay mula sa upper class na pamilya sa Germany. Sila ang mga anak ng mga huwes, propesor ng universidad at industrialists, mga inaasahang elite na magdadala ng kinabukasan ng lipunang Aleman. Ang mga kasamang guro ay may mataas na kalidad din, kasama si Herr Dr. Klaus Werner, ang aming principal. Lahat sila ay may P.D. o Master's degree at mga eksperto sa edukasyon. Ang layunin ng study tour na ito ay maranasan ang advanced educational system ng Southern Hemisphere sa pamamagitan ng isang academic program sa University of Melbourne at palawakin ang kanilang pananaw bilang global leaders sa hinaharap. Sa orihinal na plano, mananatili sila sa Melbourne sa loob ng 10 araw, dadalo sa mga lecture at babalik sa Hamburg. Ngunit, nagkaroon ng emergency dahil sa naitalang malawakang pagbaha sa Victoria, Australia, na pansamantalang nagsara sa Melbourne International Airport. Nataranta ang mga estudyante. Karamihan sa kanila ay ang alam lang tungkol sa Pilipinas ay ang mga beach at call centers. May ilan ding nag-aalala na baka malamig ang pakikitungo sa mga dayuhan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dahil sa kasaysayan ng Germany at kung paano tinitingnan ng Asya, natural lang ang mga pangambang ito. Nag-alala din si Principal Werner noong una. Nag-aalala siya kung paano ipapaliwanag ang biglaang pagbabago sa schedule sa mga magulang, lalo na ang mga magulang ng mga estudyanteng ito mula sa prestihiyosong paaralan. Gayunpaman, habang papalapit kami sa NAIA, isang sitwasyong ganap na kaiba sa inaasahan ang nagsimulang mangyari. Ang komunikasyon mula sa airline ay napakagalang at detalyado. May abiso na kaagad silang naghanda ng special support team para sa pangkat ng mga dayuhang estudyante na gagawa ng emergency landing. Bukod pa rito, may mga staff na marunong mag-multilingual na naghihintay. Ang ganitong antas ng response
ay bihira naming makita kahit sa Frankfurt Airport. Karaniwan, sa ganitong uri ng biglaang sitwasyon, ang suporta ay minimal lang, ngunit ang paghahanda ng NAIA ay hindi pangkaraniwan. Ang proseso ng paglapag ay perpekto. Ang komunikasyon sa air traffic control ay tumpak at ang lahat ng paggalaw sa lupa ay tila plinano na ng maaga. Para itong isang regular na flight, lahat ay inihanda ng organisado. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula nang pumasok kami sa terminal ng paliparan. At ang mangyayari, sa susunod na 48 oras ang magpapabago sa pananaw sa buhay ng 25 mahuhusay na estudyanteng ito. Pagkapasok namin sa terminal ng NAIA, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Kahit sa oras ng gabi, ganap na gumagana ang paliparan. Patuloy na nagtatrabaho ang mga cleaning staff, may mga staff sa information desk, at lahat ng pasilidad ay gumagana sa pinakamataas na antas. Ito ba talaga ang paliparan sa isang bansa sa Asya? Tanong sa akin ni Lena Mueller, ang 17 taong gulang na estudyante. Sa Hamburg Airport, maraming serbisyo ang humihinto paglampas ng alas, 10 ng gabi, kaya namangha siya sa 24 oras na antas ng serbisyo. Ang gabay sa immigration procedure ay kamangha-mangha rin. Sa kabila ng biglaang pagdating ng malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi natinag ang mga officer. Sa halip, agad silang nag-set up ng dedicated lane para sa pangkat ng estudyante at nagtalaga pa ng interpreter na mahusay mag-German at English. Ang pinaka-nakakaantig ay ang reaksyon ng mga officer nang malaman nilang galing kami sa Germany. Walang pag-aalinlangan, sa halip, mas pinainit at mas pinersonal nila ang pakikitungo. Tensyonado ang mga estudyante dahil sa Germany, kung minsan may malamig na pakikitungo sa mga hindi Aleman sa labas ng bansa. Ngunit dito, ibang-iba. Detalyadong tinanong ng interpreter ang edad at sitwasyon ng mga estudyante at nagmungkahi ng optimum support. Humanga si Principal Werner at sinabing mahirap makakuha ng ganitong suportang pang-multicultural kahit sa Berlin Airport. Lalo siyang natuwa sa paraan ng pagpapaliwanag ng dahan-dahan at maingat, isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Naramdaman namin ang warm consideration na layuning mapawi ang pagkabalisa ng mga dayuhang estudyante, hindi lang basta tapusin ang proseso. Ang proseso ay nakakagulat na mabilis. Naghanda kami para sa komplikadong emergency entry procedure at mahabang oras ng paghihintay, ngunit lahat ay naasikaso ng maayos. Walang kahirapan sa language barrier dahil masigasig na tinulungan kami ng mga officer sa paggawa ng iba't ibang document. Ang mas nakakaantig pa ay nag-alok silang tumulong makipag-ugnayan sa hotel sa Melbourne na orihinal naming destination. Ang gabay para sa emergency accommodation ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang student-friendly hotels sa Makati, Taguig at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at benepisyo ng bawat isa. Nagulat si Lucas Schmidt, ang 16 taong gulang na estudyante at sinabing mas mabait sila kaysa sa mga airport staff sa Germany. Sanay kami sa Alemanya sa bureaucratic na pakikitungo, ngunit bihirang maranasan ang ganitong warm response. Nagpatuloy ang pagtataka sa baggage claim area. Ang lahat ng bagahe ng 25 estudyante ay lumabas sa loob ng 20 minuto. Sa malalaking monitor, ipinapakita ang real-time status ng bagahe at alam kung kailan lalabas ang bagahe mula sa aling flight. Sa Germany, madalas may delay sa bagahe, kaya lubos na humanga ang mga estudyante sa efficiency na ito. Habang papalabas kami ng paliparan, nananatili sa isip ko ang sinabi ni Principal Werner. Gumamit ako ng mga paliparan sa buong mundo sa loob ng 35 taon. Ngunit ito ang kauna-unahang perpektong emergency response. Lalo akong humanga sa sistema na inihanda ang lahat ng maaga para walang maramdamang pagkabalisa ang mga pasahero kahit sa hindi inaasahang sitwasyon. Habang nakasakay sa bus papunta sa hotel, nakinig ako sa usapan ng mga estudyante at nagsimula rin akong magkaroon ng bagong pagkilala sa Pilipinas. Noon, hindi ko pa alam kung gaano magbabago ang buhay ng mga estudyanteng ito sa kamangha-manghang 48 oras na kanilang mararanasan. Sa daan papunta sa hotel, nagsimula ang unang tunay na paghanga. Ang tanawin ng Maynila na nakita mula sa Skyway, SLEX papunta sa Makati ay ganap na bumaligtad sa inaasahan ng mga estudyante. Ang malawak na sea of lights sa magkabilang gilid ng highway
Ang kahanga-hangang ayos ng mga gusali lahat ay nakadikit sa bintana ng bus. Humanga si Principal Werner at sinabing bihira silang makakita ng ganitong kalaking urban development kahit sa Germany. Lalo siyang na-impress sa sistematikong pagkakaayos ng mga parke at green spaces sa bawat area at sa magandang pagkakaisa ng residential at commercial facilities. Habang papalapit sa Makati BGC, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Kahit lagpas alas, 11 ng gabi na, maganda ang ilaw ng lungsod at maraming tao ang naglalakad ng natural. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Ang tanawin ng isang babae na naglalakad ng mag-isa at ligtas sa kalagitnaan ng gabi ay halos hindi makita sa Alemanya, lalo na sa mga suburban area. Talaga bang ligtas ang bansang ito? Gulat na tanong ni Lena, 17 taong gulang. Sa Germany, itinuturing na napakadelikado ang paglalakad ng mag-isa sa gabi. Isang bagong paghanga ang naghihintay sa hotel check-in. Hindi lang fluent mag-English ang front desk staff nang batiin kami, ngunit nang maunawaan nilang kami ay isang student group, agad silang nagmungkahi ng pinakamahusay na serbisyo. Sa kabila ng pagdating sa hating gabi, detalyadong ipinaliwanag nila ang oras ng breakfast kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Dagdag pa, dahil nauunawaan nila ang biglaang pananatili namin sa Pilipinas, naghanda pa sila ng tour guide information. Ang pinaka-impresibo ay ang sincere welcome. Ito ay higit pa sa commercial service, naramdaman namin ang tunay na init na kami ay tinatanggap. At higit sa lahat, wala silang ipinakitang espesyal na pag-iingat dahil lang sa Aleman kami. Habang nasa elevator papunta sa kwarto, tiningnan ko ang ekspresyon ng mga estudyante at naramdaman kong mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga bata na ilang oras pa lang ang nakalipas ay nagpapakita ng pag-aalinlangan sa hindi kilalang bansa sa Asya ay punong-puno na ngayon ng kuryosidad at pag-asa. Kinaumagahan, nagsimula ang tunay na karanasan sa Maynila at ang mga pagtataka na mararanasan ng mga estudyante mula sa Germany ay hindi pa natatapos. Ang 42 oras na ganap na magpapabago sa kanilang values, social awareness at outlook on life ay magsisimula na ngayon. Bandang alas, 7 ng umaga kinabukasan, ang mga estudyante na maagang nagising dahil sa jetlag ay nagsimulang maghanap ng makakain. Nag-alala ako, sa Germany, napakahirap makahanap ng bukas na restaurant ng ganoong kaaga. Nang magtanong ako sa front desk, nakangiting sumagot ang staff. May Das 24 oras na fast casual restaurant po 3 minutong lakad lang. Paborito po yan ng mga estudyante. Lubos akong nagulat sa sinabing may 24-hour restaurant. Hindi ito maiisip sa Germany. Pumunta kami sa fast casual restaurant kasama ang 8 estudyante. Alas 7 ng umaga pa lang at ang kalye ay masigla na sa mga tao. Mga office workers na papasok sa trabaho, mga jogger, mga taong palabas mula sa convenience store, tahimik ang Hamburg sa madaling araw, ngunit tila nagsimula na ang araw sa Maynila. Pagbukas ng pinto, sasalubong sa amin ang mainit na hangin, kasama ng amoy ng masarap na pagkain. May ilang customer nang kumakain ng almusal, isang lalaking nag-iisa na nagbabasa ng dyaryo habang kumakain, isang babae na nagtatrabaho gamit ang tablet at mga office workers na tila bagong tapos sa night shift. Nang makita ang menu, nagulat ang mga estudyante. Napakamura ng presyo. Ang pansit canton na may siopaw ay PHP 150, ang tapsilog ay PHP 180. Kung ikukumpara sa cost of living sa Germany, napakamura nito. Kailangan mo ng hindi bababa sa 50 euros para sa ganitong level ng pagkain sa Hamburg. Ang waiter na kumuha ng order ay hindi nagpakita ng anumang pagtataka nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip, ipinaliwanag niya ang menu sa basic English at nagrekomenda ng mga pagkain na tila madaling kainin ng mga estudyante. Para sa estudyanteng may allergy, ibinigay niya ang detalye ng mga sangkap. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay kamangha-mangha. Wala pang 7 minuto pagkatapos mag-order, lahat ng pagkain ay nasa mesa na: pansit, adobo flakes, chicken siopaw, kalahating kuryosidad, kalahating pag-asa ang naramdaman ng mga estudyante sa Filipino-Western fusion na ito. Ngunit sa unang tikim, nagbago ang kanilang ekspresyon.
Ang pinaka nakakagulat ay ang adobo flakes na may garlic rice. Kahawig ito ng German breakfast, ngunit iba ang lasa. Ang teknik sa pagluto ng karne ay kahanga-hanga at ang kombinasyon ng adobo at garlic rice ay perpekto. Inubos agad ni Lucas, isang estudyante, ang 3 chicken siopaw. Humanga siya at sinabing hindi ka makakakain ng ganito kasarap sa ganitong presyo sa Germany. Kahanga-hanga rin ang reaksyon ng mga estudyanteng kumakain ng pansit. Humanga sila sa mataas na kalidad ng noodles at na-touch sa pagiging sariwa ng mga toppings. Nakangiting pinuri kami ng waiter at sinabing, "Ang sarap ninyong kumain." Nang matapos kumain at magbayad, nagulat ulit kami. Kahit 8 tao ang nabusog, ang total bill ay hindi umabot sa PHP 4,500. Katumbas ito ng €70. Sa Germany, kailangan mo ng hindi bababa sa €180 para sa parehong antas ng pagkain. Tumpak na kinalkula ng cashier ang sukli at sinabing, "Sana ay makabalik kayo. Mukhang nagustuhan nyo ang Filipino food." Mayroon pa kaming ibang recommended menu. Ang ganitong uri ng kabaitan ay bihirang maranasan sa mga restaurant sa Germany. Paglabas namin ng restaurant, sabay-sabay na humanga ang mga estudyante. Masarap ang pagkain, mura pa, at excellent ang serbisyo, sabi ni Lena. "Mamimiss ko ang adobo pagbalik sa Germany," sabi ng isa pang estudyante. Sinabi naman ng isa pang estudyante na gusto niyang manirahan sa Pilipinas kahit kalahating taon lang. Paglabas sa kalye, oras na ng commuter rush. Nagmamadali ang mga tao, ngunit ang order ay perpektong napanatili. Sa pedestrian lane, lahat ay sumusunod sa traffic light at ang mga naglalakad at nagbibisikleta ay gumagalaw ng magkakasuwato. Ang tanawin ng umaga sa Hamburg ay mas chaotic at walang order kaysa rito, at ang pinaka nakakagulat sa amin ay ang tingin ng mga taong dumadaan. Kahit nakita nilang mga Aleman kami, walang nagbigay ng espesyal na tingin. Walang tingin na punong-puno ng kuryosidad, pag-iingat o diskriminasyon. Tinatrato lang kami ng natural, tulad ng ibang tao. Pabalik sa hotel, namangharin kami sa kalinisan ng lungsod. Walang basura at maganda ang pagpapanatili. Nakita namin ang mga taong naglilinis mula pa sa madaling araw. Ang buong lugar ay tila gumagana bilang isang malaking organisasyon. Sa Germany, ang mga tourist area lang ang malinis at madalas marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa aming early breakfast, lahat sila ay nainggit. Nag-request silang isama sila sa susunod. Ganito natapos ang unang umaga namin sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang mukha ng pagkabalisa at napuno ito ng kuryosidad at kagalakan. Hindi pa namin alam noon kung gaano magpapabago sa kanilang values ang mga pagtataka na susunod. 10:00 ng umaga, sinimulan namin ang tunay na pag-explore sa Maynila kasama ang mga estudyante. Ang unang destinasyon ay ang MRT station. Gusto kong maranasan nila mismo ang public transportation ng Pilipinas. Mula sa sandaling pumasok kami sa subway entrance, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. May escalator at elevator sa halip na hagdan, kaya hindi namin kailangang magdala ng mabibigat na bagahe. Bukod pa rito, may mga elevator sa lahat ng dako at ang universal design ay masinop. Ang subway sa Hamburg ay luma at madilim, ngunit ang subway ng Maynila ay moderno at maliwanag. Malinis ito at sapat ang ilaw. Habang pababa kami, namangha kami sa kalinisan ng station. Ang sahig at dingding ay perpektong inayos at walang graffiti o sirang bahagi. May mga signage sa lahat ng dako, at dahil may Filipino at English, madaling gamitin ito ng mga dayuhan. Nang dumating kami sa platform, marami ang tao dahil oras ng commute. Ngunit sa gitna ng siksikan, may nakakagulat na order. Lahat ay natural na pumipila sa dalawang hanay at sumusunod sa boarding guide na nakalagay sa sahig ng platform. Hindi ito makikita sa Germany, sabi ni Principal Werner. Sa Hamburg, araw-araw na lang na nagtutulakan ang mga tao para mauna. Nang dumating ang tren, isang mas nakakagulat na tanawin ang nakita. Pagbukas ng pinto, humiwalay ang mga tao sa magkabilang gilid
upang bigyan ng espasyo ang mga pasaherong bababa. Paglabas ng lahat, nagsimula silang sumakay ng may order. Walang nagbigay ng utos, ngunit natural na sinusunod ng lahat ang etiquette na ito. Tinanong ako ni Lena, sino ang nagturo ng rule na ito? Ipinaliwanag ko, walang nagturo. Ito ay isang kultura na natural na natutunan sa Pilipinas mula pagkabata at na-touch siya. Pagpasok sa tren, namangharin kami sa level ng loob. Komportable ang mga upuan at ang mga handrail ay nakalagay sa iba't ibang taas kaya walang abala kahit ang mabababa. Higit sa lahat, ang kalinisan ay nakaka-impress. Walang kahit isang pirasong basura sa sahig at maganda ang pagpapanatili ng mga upuan. Habang nakaupo at nakatingin sa paligid, nasaksihan namin ang pinaka-nakakaantig na eksena. Sa susunod na station, sumakay ang isang matandang lalaki na may tungkod. Agad na tumayo ang ilang pasahero para magbigay ng upuan. Nagpasalamat ang matanda at umupo. Nang makita ang eksenang ito, lumuha si Lucas, 17 taong gulang. Ang ganitong natural na kabaitan ay bihirang makita kahit sa Germany, bulong niya. Nakaka-impress din ang kapaligiran sa loob ng tren. Maraming tao ang nakasakay, ngunit tahimik. Walang taong nagsisigawan sa telepono o nag-iingay. Karamihan ay tahimik na gumugol ng oras sa pagtingin sa smartphone o pagbabasa ng libro. Ang nakakagulat, ang mga kabataan, halos high school students, ay nag-aaral sa loob ng tren. Nagbukas sila ng reviewers at vocabulary lists at seryosong nag-aaral. Halos hindi makita ang mga estudyanteng nag-aaral sa public transport sa Hamburg. Ang sipag naman ng mga estudyanteng yan. Humanga si Lena. Hindi nag-aaral ang mga estudyante sa Germany pagkatapos ng klase, ngunit iba ang mga estudyante sa Pilipinas. Nang dumating kami sa transfer station, nagulat ulit kami. Ito ay isang komplikadong istruktura kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ngunit napakalinaw ng mga signage kaya hindi kami naligaw. Ang mga color-coded na mapa ng linya, detalyadong gabay sa bawat exit, at impormasyon tungkol sa mga kalapit na pasilidad, lahat ay idinisenyo upang madaling maunawaan. Pagdating sa Ayala Center at paglabas sa lupa, ang tanawin na bumungad sa amin ay nakakabighani. Ang mga sikat na billboard at neon sign, ang daan-daang tao na sabay-sabay na naglalakad na walan ng salita ang mga estudyante, ngunit sa likod ng tila chaos, may perpektong order. Ang mga tao ay natural na dumadaloy, hindi nagbabanggaan, at lahat ay mahusay na gumagalaw patungo sa kanilang destinasyon. Ito ang simbolo ng Pilipinas, sabi ni Principal Werner. Ang pagkakaisa sa gitna ng diversity ang perfect balance ng individual freedom at collective order. Habang naglalakad sa lungsod, sunod-sunod ang mga bagong tuklas ng mga estudyante, ang kalinisan ng bayan, ang diversity ng mga tindahan, at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao. Nang maligaw kami, isang Filipino na dumadaan ang nagbigay ng direksyon sa basic English. Nang tumigil kami sa isang bookstore, namangha ang mga estudyante. Isang malaking bookstore na may ilang palapag at malawak na bilang ng mga aklat ang nakahanay ng maayos. Kahit sa tanghali ng weekday, maraming tao ang nagbabasa ng libro. Mahilig din magbasa ang mga Aleman, ngunit hindi ganito, sabi ni Lena. Ang pagkauhaw ng mga Pilipino sa kaalaman ay kahanga-hanga. Habang nagpapahinga sa isang cafe, pinag-usapan ng mga estudyante ang kanilang karanasan ngayong araw. Tinuruan kaming developed country din ang Germany, ngunit nang makita namin ang Pilipinas, marami kaming dapat matutunan, sabi ni Sarah, 18 taong gulang. Nag-aaral ang mga estudyanteng Pilipino sa loob ng tren. Kami, nakakalimutan na namin ang pag-aaral pagkatapos ng klase, dagdag ni Lucas. Pagsapit ng hapon, pumunta kami sa Bonifacio Global City. Gusto kong ipakita sa kanila ang sentro ng kultura ng kabataan. Namangha ang mga estudyante sa masiglang atmosfera ng BGC High Street. Ngunit dito rin, napanatili ang order. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang oras ng gabi. Kahit lagpas 9 ng gabi na, maraming high school students na babae ang ligtas na umuuwi ng mag-isa. Mga estudyanteng bumibili sa convenience store, mga umuuwi mula sa tutorial center, ito ay isang normal na tanawin sa Pilipinas, samantalang delikado ang lumabas sa gabi sa Germany. Hindi ka pani-paniwala, sabi ni Lena sa akin. Ang babaeng kaedad namin ay naglalakad ng mag-isa ng 10:00 ng gabi, hindi ito maiisip sa Germany.
Nang tumigil kami sa isang convenience store, nagkaroon ulit ng bagong tuklas. Ang attendant sa night shift ay isang babae na nasa early 20s, ngunit wala siyang ipinakitang anumang pag-aalala. Hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang pagtataka na nagtatrabaho siya ng mag-isa hanggang hating gabi. Halos walang babae ang nagtatrabaho ng mag-isa sa gabi sa Germany, sabi ni Principal Werner. Ang ganitong antas ng ligtas na kapaligiran sa lipunan ay hindi makikita kahit sa Germany. Kinabukasan ng umaga, naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Biglang nawalan ng malay si Sarah dahil sa sakit. Marahil ay dahil sa stress mula sa edad na 17 at ang hindi pamilyar na kapaligiran. Naguluhan ako at ang iba pang estudyante kung paano haharapin ang isang emergency sa ibang bansa. Agad akong tumawag sa 911. Nakakagulat, ang operator ay sumagot sa basic English, nakuha ang eksaktong lokasyon at sinabing magpapadala sila ng ambulance. Wala pang 7 minuto, dumating ang ambulance. Sa kabila ng siksikan sa Binondo, Quiapo, namangha kami sa bilis ng response kumpara sa emergency system sa Germany. Ang professionalism ng mga paramedic ay kahanga-hanga. Pagdating sa scene, mabilis nilang nakuha ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang nararapat na first aid. Maingat silang gumawa ng kinakailangang procedure habang isinasaalang-alang ang pagiging bata at babae ng pasyente. Ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon sa basic English at nakahinga kami ng maluwag. Ayos lang po, mukhang slight heat stroke lang. Magpa-check up pa rin po tayo sa ospital para sigurado. Ang kagamitan sa loob ng ambulance ay state-of-the-art. May kagamitan na patuloy na nagmo-monitor sa kondisyon ng pasyente habang naglalakbay at makakapagbigay ng advanced first aid kung kinakailangan. Naipaalam na rin sa ospital, kaya handa na silang simulan agad ang treatment pagdating. Mula sa sandaling dumating kami sa Philippine General Hospital, nagsimula ang isang bagong shock. Ang emergency room ay siksikan, ngunit perpektong organisado. Ang mga area ay malinaw na hati at ang daloy ng pasyente ay mahusay na idinisenyo. Ang response sa reception ay nakaka-impress. May dedicated counter para sa mga dayuhang pasyente at ang staff ay fluent mag-English. Detalyadong ipinaliwanag nila ang procedure tungkol sa German health insurance. Ang ganitong foreign support system ay bihira kahit sa mga ospital sa Hamburg. Habang naghihintay, regular na sinuri ng nurse ang kondisyon ni Sarah. Naramdaman namin ang pag-aalala na ipinaliwanag ang sitwasyon ng detalyado upang mabawasan ang pagkabalisa ng ibang estudyante. Nang magsimula ang consultation, namangha kami sa professionalism ng doktor. Maingat niyang tinanong ang mga sintomas, isinasaalang-alang din ang psychological state ng batang pasyente. Mabilis din ang check-up. Ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob ng 40 minuto. Ang diagnosis ay hindi seryoso. Pagod sa paglalakbay at slight heat stroke lang. Maaari siyang gumaling sa sapat na hydration at pahinga. Ngunit pinayuhan ng doktor na obserbahan muna siya ng ilang oras. Sa proseso ng pagkuha ng prescription at pagpunta sa pharmacy, mayroon pang nakakaantig na karanasan. Isinasaalang-alang ng pharmacist ang edad at sintomas ng pasyente at detalyadong ipinaliwanag ang lahat mula sa paraan ng pag-inom ng gamot hanggang sa mga side effect. Nagprint pa siya ng medication instructions sa English. Sa billing, nagkaroon ng huling pagtataka. Kahit kasama ang emergency consultation, tests at gamot, ito ay 2003 lang ng medical cost sa Germany. Walang additional charge dahil dayuhang pasyente kami. Paglabas ng ospital, sinabi ni Principal Werner, "Ipinagmamalaki ko ang German health system namin, ngunit ang medical service ng Pilipinas ay kahanga-hanga sa pangkalahatan. Lalo kaming dapat matuto sa consideration sa mga dayuhan at sa efficient system." Sa karanasan sa medical system na ito, lalo pang lumalim ang pagkilala ng mga estudyante sa Pilipinas. Napagtanto nila na hindi lang technical na advanced ang bansa, ngunit ang human consideration ay umaabot sa bawat sulok ng lipunan. Nang gumaling na ang kondisyon ni Sarah, nagpasya kaming tuluyan ng i-explore ang Maynila at kalapit na lugar. Una kaming pumunta sa paligid ng Intramuros. Habang naglalakad sa Fort Santiago, pinagmasdan ng mga estudyante ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. "Napakagalang ng lahat," sabi ni Lucas.
Kahit nagmamadali silang mag-tour, tinulungan pa rin kaming mga dayuhan sa pagkuha ng litrato. Sa tanghalian, pumunta kami sa isang kilalang pancit canton at halo-halo restaurant. Humanga ang mga estudyante sa halo-halo na ginawa ng chef sa harap nila. Ito ang tunay na Filipino food, sabi ni Lena. Ibang-iba ito sa mga Asian food na kinakain namin sa Germany. Humanga ang mga estudyante sa skill at focus ng chef ng halo-halo. Naramdaman namin ang pride na inilagay ng chef sa bawat halo-halo. Ito ang Filipino artisan spirit, sabi ni Principal Werner. Pagsapit ng hapon, pumunta kami sa Baguio City. Naging refreshing na karanasan din para sa mga estudyante ang biyahe sa air-conditioned bus sa expressway at ang pagbabago ng tanawin. Kahit naglalakbay kami sa mabilis na speed, tahimik at komportable ang biyahe. Pagdating sa Baguio, sinalubong kami ng mountain atmosphere. Binisita namin ang Mines View Park at The Mansion upang maranasan ang Filipino Highland culture. Tahimik na na-touch ang mga estudyante sa payapang atmosfera. Ang modernong teknolohiya at tradisyonal na kultura ay natural na coexist, sabi ni Lena. Habang naglalakad sa Session Road, pinagmasdan nila ang mga local crafts. Naramdaman ng mga estudyante ang lalim ng kultura ng Pilipinas nang makita nila ang mga local artisan na nagtatrabaho. Bihira sa Germany ang mga kabataang henerasyon na nagmamana ng ganitong traditional skills, sabi ni Principal Werner. Sa gabi, bumalik kami sa Maynila at nag-enjoy sa night view mula sa Makati skyline. Nawalan ng salita ang mga estudyante sa tanawin ng lungsod. Hindi ko maisip na maraming kasaysayan ang naipon sa isang lungsod at napanatili pa rin ng napakaganda, sabi ni Lucas. Sa umaga ng huling araw, maagang gumising ang mga estudyante at lumabas para sa huling Kansai exploration. Binisita namin ang Pinto Art Museum at naglakad sa garden area. Humanga sila sa kagandahan ng pagkakasundo ng kalikasan at art. Ito ang ideal na balance ng environmental protection at tourism development, sabi nila. Sa tanghalian, naranasan namin ang Filipino fine dining. Namangha ang mga estudyante sa kalidad ng pagkain na parang art piece ang presentasyon. Hindi maiisip sa Germany ang balance ng kalidad at aesthetic sense na ito, sabi ni Principal Werner. 3:00 ng hapon, oras na para pumunta sa NAIA. Sa loob ng tren, binalikan ng mga estudyante ang kanilang 48 oras na karanasan. Ganap na nagbago ang values namin, sabi ni Lucas. Inakala naming developed country kami, ngunit nang makita namin ang Pilipinas, marami kaming dapat matutunan, dagdag ni Lena. Pagdating sa NAIA, nagpatuloy ang paghanga ng mga estudyante. Humanga sila hanggang sa huli sa courteous response ng mga officer sa departure procedure. Perpekto ang serbisyo mula simula hanggang dulo, sabi ni Sarah. Habang naghihintay sa gate, tiningnan ng mga estudyante ang kanilang mga litrato sa Pilipinas. Ipapaliwanag ko talaga sa pamilya ko ang kwento ng Pilipinas, sabi ni Lena. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas balang araw, sabi ni Lucas. Nang lumipad ang eroplano at lumayo ang tanawin ng Maynila sa bintana, lumuha ang mga estudyante. Paalam, Pilipinas. Babalik ako, bulong ng isang tao. Ako rin. Sa 48 oras na ito, muling napagtanto ang kagandahan ng Pilipinas. Kumpara sa 20 taon kong karanasan sa Germany, ang system at ang yaman ng puso ng tao sa Pilipinas ay natatangi. Pagdating sa Hamburg, agad na nagkwento ang mga estudyante sa kanilang pamilya at kaibigan. Nagulat ang mga magulang na sumalubong sa kanila sa airport sa kanilang pagkasabik. Daddy, napakagaling na bansa, sinabi ni Lena sa kanyang ama. Iba ito sa lahat ng natutunan namin, sabi ni Lucas. Pagkatapos ng 2 linggo, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang mga litrato at video ng Pilipinas na pinopost ng mga estudyante sa SNS ay naging trending sa mga kabataang Aleman. Lalo na ang video ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa tren ay umabot ng mahigit 150,000 views. Maraming comment ang nagsabing, dapat ba talaga na ang German education ang world's best? Marami ring nagsabing dapat nilang tularan ang study attitude ng mga estudyanteng Pilipino. Nagkaroon din ng malaking impact sa paaralan. Nag-ulat si Principal Werner tungkol sa Philippine Education System sa Education Committee na nakakuha ng malaking interes.
nagsimulang mapansin ang Pilipinas bilang isang ideal social system na nagtataguyod ng efficiency at humanity. Kumilos din ang German media. Naglabas ang Hamburg Herald ng feature article na may pamagat na "Ang yaman ng puso ng Pilipinas" na natuklasan ng mga estudyanteng Aleman na nakakuha ng malaking response. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga magulang. Tumaas ang bilang ng mga estudyanteng gustong mag-aral sa Pilipinas at ang application para sa Filipino language classes ay dumami ng 7 beses. Puno rin palagi ang mga event ng Philippine Culture Center. Pagkatapos ng 4 na buwan, nagkaroon ng kamangha-manghang nangyari. 15 sa 20 estudyanteng iyon ang nag-express ng pagnanais na bumisita muli sa Pilipinas at nagplano ng trip kasama ang kanilang pamilya. Kinumbinsi ni Lena ang kanyang mga magulang at sumali sa isang 3-linggong Filipino language program noong summer vacation. Seryosong pinag-iisipan ni Lucas ang exchange program sa isang universidad sa Pilipinas para sa kanyang college application. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Maganda ang mga universidad sa Germany, ngunit gusto kong maranasan ang tunay na education of the heart sa Pilipinas." Nagpakita rin ng pagbabago si Principal Werner. Nagmungkahi siya ng study project tungkol sa Philippine Education System sa German Ministry of Education at napagdesisyunan ang formal na pagpapadala ng investigation team. Sinabi niya, "Marami kaming dapat matutunan. Pagkatapos ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Ang Johannes Gymnasium ay nakipag-sister school agreement sa isang pribadong high school sa Maynila. Nakatakda silang magkaroon ng student exchange taon-taon. Bilang unang batch ng programang ito, 20 estudyante, kasama sina Lena at Lucas, ang mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 4 na buwan. Ang 48 oras na iyon ang nagpabago sa buhay ko," sabi ni Lena. Sa kasalukuyan, may Philippine Studies boom sa Germany. Maraming paaralan ang nagpapakilala ng Filipino education method, lalo na ang pagtuon sa pagpapabuti ng moral education ng mga estudyante. Regular din akong nagbibigay ng mga lecture tungkol sa Philippine social system sa mga educational institutions sa Germany. Ipinaliwanag ko na ang harmony ng technology at humanity, ang balance ng efficiency at care, ang integration ng individual growth at social development, ito ang mga katangian ng lipunang Pilipino. Ang aksidenteng 48 oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa educational exchange ng dalawang bansa. Ngayon, buwan-buwan, may mga educational inspection team na bumibisita sa Pilipinas mula sa Germany at lahat ng kalahok ay bumabalik sa kanilang bansa matapos maranasan ang parehong paghanga. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang pangmatagalang pagbabago ng mga estudyanteng kasali pag-uwi. Malinaw na nagbago ang kanilang study attitude. Dumami ang oras ng kanilang self-study at lumalim ang kanilang empathy sa iba. Si Lena ay nag-aaral ngayon ng International Relations sa isang universidad sa Maynila. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang yaman ng puso na natutunan niya sa Pilipinas bilang bridge sa pagitan ng dalawang bansa sa hinaharap. Si Lucas naman ay nag-aaral ng Philippine Studies at Filipino Culture sa isang universidad sa Germany at layunin niyang magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng bagong model na pinagsama ang Filipino education of the heart at ang German diversity. Si Principal Werner ay aktibo ngayon bilang leader ng Philippine Research Project ng German Ministry of Education. Sabi niya, "Marami kaming hindi mabilang na dapat matutunan mula sa Pilipinas sa edukasyon. Ako mismo, sa pamamagitan ng karanasang ito, ay muling kinilala ang halaga ng Philippine social system. Kung ikukumpara sa 20 taon kong karanasan sa Germany, napagtanto kong may espesyal na elemento ng education of the heart ang lipunang Pilipino. Nagsisilbi ako ngayon bilang Educational Exchange Coordinator sa pagitan ng dalawang bansa. Taon-taon, dinadala ko ang daan-daang estudyanteng Aleman sa Pilipinas at lahat sila ay umuuwi matapos maranasan ang parehong paghanga. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang malaking pagbabago sa life goals ng mga estudyante dahil sa kanilang karanasan sa Pilipinas. Hindi lang sila naghahangad ng individual success, ngunit nag-iisip din tungkol sa contribution sa buong lipunan. Ang emergency landing na dulot ng Australian flood ay hindi inaasahang pangyayari.
Ngunit ito ay nagpabago sa buhay ng 25 mahuhusay na kabataan at nagbigay ng malaking impact sa educational exchange ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, habang naghihintay sa eroplano sa airport, naaalala ko pa rin ang araw na iyon, ang mukha ng mga estudyanteng punong-puno ng pagkabalisa at ang kanilang mga nagniningning ng ngiti, punong-puno ng pag-asa at paghanga pagkatapos ng 48 oras. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lang sa state-of-the-art technology o efficient system. Ito ay nasa kultura na pinahahalagahan ang puso, na nagmamalasakit sa kapwa, ang care sa iba, at ang harmony ng buong lipunan. Umaasa ako na mas marami pang kabataang Aleman ang makakaranas ng tunay na Pilipinas. At ang karanasang iyon ay magpapayaman sa kanilang buhay at magpapalalim pa sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang kuwento ng 48 oras na nagsimula sa isang aksidente ay naging malaking bridge na nag-uugnay sa dalawang bansa ngayon. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi tungkol sa pagpapalaki ng puso. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kamanghamanghang kuwento, hindi ba? Tungkol sa mga estudyante mula sa prestihiyosong paaralan sa Germany na nag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa Australian flood, at ang kanilang pananaw sa buhay ay nagbago sa loob ng 48 oras. Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kuwento. Inihanda ito ng Sensei Kando Station. Kung nagustuhan nyo ang kuwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.